O eto, kwento ko na sa inyo. Eto, atin-atin lang ho ito ha. Ilan lang naman ho kayo nanonood? 3,000 lang naman. Huwag nyo ikikwento ito ha. Kasi ano ito medyo confidential to eh. Pero ikikwento ko alam mo naman ako, madaldal ako eh. Eto. Ang kwento pala talaga niyan, kasi tinanong ko talaga yung kaibigan kong, di ko na lang sasabihin na, pero diyan nagtatrabaho yan sa Senado. Okay, kwento ko lang. Sabi ko, ay Yani B, ganyan. Kung buti to si Madam Yani B, minsan lang ako makahabol ng live niyo watching from Pennsylvania, USA. Accept my humble gift. Humble pa yan. Pink na, humble pa yan. Paano pa pag nagyabang yan? Buti na lang hindi mayabang si Mayam Yani B. Di ba? Patay. Lahat ng mga graphics nyo sa TikTok. O, tuloy na natin yung kwento. Ito. Ito kwento. Sabi ko doon sa kaibigan ko, In, ano, bakit ganito? Ano nangyari? Muntik ako na masabing bakit kayo. Muntik ako na nasabi. Sabi ko, bakit ba nagkaroon ng kudita dyan? Ano ba talaga ang totoong nangyayari dyan? Bakit ganyan? Sabi ko, tanong ko talaga, bakit ba? Ano talaga ang kwento? Kayo ba sila ba ay inutusan ng Malacanang na tanggalin na itong si Zubiri? Ayun, tinanong ko yun. Alam mo, ito sabi nila. Ito ito panig lang ng mga tumiwalag. O yung pumirma laban kay Zubiri. Sabi nila. Okay? Sabi nila, alam mo, natural lang kay Zubiri na sabihin niya na hindi siya sumunod, kaya siya nawala sa pwesto. Natural lang na sabihin niya daw yun. Kasi nga daw, para hindi naman magmukhang hindi sila lumalaban, o di kaya hindi sila mukhang may pinaglalaban. Natural lang yan ang sasabihin ni Zubiri. Pero ang totoo, marami nang hindi natutuwang senador sa kanya noon pa lang. Sabi ko, bakit naman? Kasi alam mo, merong pagdating sa Senado, merong wala nang parti-partido daw dyan pagdating sa Senado. Pag ikaw, Senate President ka, dapat lahat masaya. Para manatili kang Senate President. So maraming dahilan yan. Ibig sabihin alam mo na, yung mga projects na kailangan na mga assignment, ang nangyari, di umano. Parang sinolo lang ng iilang tao yung mga kapangyarihan sa loob ng Senado. Naintindihan nyo? Ibig sabihin, sinolo lang. Yung iba, hindi na kasama. So, anong nangyari? Parang yung barkada lang daw ni Zubiri. Kasi, kahit daw may utos pa sa Malacanang na palitan si Zubiri, kung masaya lahat ng senador kay Zubiri, hindi naman daw maaalis si Zubiri. Kasi kayang tumayo ng independent ng Senado, hindi katulad sa Kamara. So kung masaya sila sa senador nilang Senate President nilang si Zubiri, hindi yan madidiktahan ng Malacanang. So sabi ko, so ano yung sinasabi ni Zubiri na kesyo hindi daw siya sumunod? Siyempre dahilan na lang ni Zubiri yun. Para maging bayani ang dating. Yun ang sabi Pero ano talaga ang tunay na dahilan? Actually, alam mo, maraming dahilan yan. Meron nga daw, hindi ko na lang sasabihin, may mga questionableng pondo na nawala. Hindi nawala dahil kinupit.
Dinawin ko yun ha. Hindi kinupit. Hindi binulsa ni Zubiri ha. Walang ganon. Nawala at napunta sa ibang departamento na dapat sa Senado lang. Nagigets ninyo? Kasi may mga budget allotment yan. Budget allotment. Okay? May actually yung amount nga na sinabi sa akin, to be exact. So yung mga taga-senadong nanonood dyan, alam nyo ito. Ayun, diversion ng funds. 12 billion daw di umano ang na-divert sa iba. To be particular, napunta sa Kamara at hindi nakuha ng Senado. No. Linawin ko hindi yan hindi binulsa ni Zubiri ha, walang ganon. Walang ganon. Ibig sabihin lang, yung supposedly budget para sa Senado ay napunta sa iba, napunta sa Kamara. Na siyempre, kung ikaw senador ka, bakit mo pinayagan na mawala yung budget na para sana sa atin? Yun ang isa sa mga kinainisan daw na kwento. At napabayaan nga daw yung leadership. Kasi sabi nga tingnan mo. Ito na lang ang tanong sa akin nung kausap ko. Actually, hindi ako nagpaalam na ikikwento ko ito. Baka bukas magalit na yun. Madaldal ako Sabi niya pa nga sa akin sa tingin mo ba kung galing sa Malacanang si Zubiri, si Chis Escudero ang ilalagay dyan? Hindi. Si Chis Escudero independent yan noon pa. Nananalo yan without other political party. Malakas talaga si Chis Escudero noon pa. Which is totoo naman, di ba? At the same time, si Chis Escudero ayaw niya sa Chacha. Tapos, tingnan mo, di ba, dinadahilang o ginagawang rason ay yung hearing daw sa PDEA. Di ba? Tanungin kita. Ilang hearing pa ba magaganap sa PDEA? Di ba isa na lang naman? At saka may pinatutunguhan ba yung hearing sa PDEA? Di ba wala naman? Kasi totoo naman hindi naman dinidikdik ni Bato yung mga dapat dikdikin doon. Tama, mali? Pangatlo, tinanggal ba si Bato sa committee niya? Hindi. Itutuloy ba yung hearing? Itutuloy. So ano yung sinasabing hindi sumunod? Napaisip tuloy ako. May punto yung kausap ko. Mas may punto siya kaysa sa mga chismosong vlogger na naririnig ko. Gets nyo? Nagigets ninyo? Napaisip ako doon ng malalim. Hindi sabi, tama ka idol. Hindi ako tama. Hindi ako nagsabi nun. Kinuwento lang sa akin ng taga doon. So, napatanong tuloy ako. Kasi tama nga naman Tinanong ko pa nga, di ko maintindihan bakit si ganito nandyan. Kung taga Malacanang ang nagsabing si Zubiri ang si Chis Escudero ilagay, bakit pumirma si ganito? Kilala nyo na kung sino yung dapat ang mga PDP. Ikaw sumagot sa tanong mo. Sa tingin mo ba, kung si Chis Escudero ang binasbasa ng Malacanang para maging Senate President, pipirma yung mga PDP, yung mga kaalyado ni PRRD? Sabi ko, parang may tama ka. May tama ako, syempre. Taga dito ko. Tapos, yung sinasabi pa ni Batong Anarot, ba't nagsasalita ka? Yung sinasabi pa ni Bato na parang napilitan lang siyang pumirma kasi yung dalawa niyang kasama pumirma na. Di ba?
which is si Bongo tsaka si Tolentino. Sabi niya, alam mo, hindi naman siya kailangan pilitin pa. Kasi may 13 nang bumoto kay Chis Escudero without him. So hindi siya kailangan pilitin pa. So ibig sabihin talagang choice din ni Bato ang pumirma. Kasi tama nga naman, di ba? Tama nga naman. Kung may 13 na, anong silbi po pa para dumagdag ka? At madagdagan mo pa yung sakit. Pwede ka namang, wari, sasabihin mo na lang kila Bongo tsaka kay Tolentino, pwede ba? Wag na lang ako pumirma. Anyway, 30 naman na kayo eh. Di ba? 30 naman na kayo. Lourdes Pilabiray, maraming salamat. Yung pala, talaga daw, marami nang hindi masaya. Yun ang siste talaga dyan. Kaya overwhelming yung boto kay Chis Escudero. At kaya nga ako natuwa kasi tinanong ko, so talaga bang hindi na matutuloy yung tsa-tsa? Wala po yan. Kasi even mga PDP senators, ayaw din nila ng tsa-tsa. So kung, yun na nga ang dahilan nila kung ang ilalagay na Senate President dyan ay tuta ni Marcos at ipupush yung tsa-tsa, bakit nila pinirmahan yan? Ayaw nga nila sa tsa-tsa. Kaya naintindihan natin? Sabi ni Diego Latigo, malalim pala, palabas lang pala. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo wag muna tayo maging judgmental pagdating sa mga nangyari sa Senado. Mergen Channel, salamat po. Alam nyo kung bakit? Malalim ang dahilan yan Tandaan ninyo, paulit-ulit ko to sinasabi sa inyo Tignan niyo kung saan pumapanig si Senator Bongo. Kasi si Senator Bongo hindi yang gagalaw nang hindi nagtatanong kay Duterte. Sa tingin ninyo, papanig si Duterte kay Chis Escudero dahil magiging tuta ng presidente si Chis Escudero? Isip tayo ng malalim. O sabi nito, kaya pala si Cayetano ang nag-nominate kay Chis. Yung mga bumoto kay Chis ayaw sa tsa-tsa, lalo na si Villar. Kaya natuwa ako Bakit? Ito palang galaw ito laban sa mga gustong maging tuta ang Senado. Bale, may bumabaligtad lang. Yun ang kwento yun ang kwento. Ngayon, obserba tayo. Obserba natin. Hindi, alam mo, Madam Animal, Animal talaga pang, ganun ko lang na-realize Animal. Sabi na, naintindihan ko na kung naging judgmental ako, sorry na po. Hindi, kahit ako, medyo din ako Medyo napapaano rin ako Kaya nga hindi ako mapakali. Kanina bago mag-live sa SMNI, tinatawagan ko talaga yung basta. Kakilala ko, sabi ko, hindi pwedeng hindi ko malaman ang katotohanan dito. Kasi kailangan ko, alam mo, eto mapapansin nyo bakit hindi nagsasalita tong kabilang kampo? Pansin niyo laman ng lahat ng balita, lahat ng bata ni Zubiri. Nagsalita si Villanueva, nagsalita si JB, nagsalita si Zubiri. Hindi ko sinasabing masamang tao si JB at saka si Villanueva Hindi yun ang sinasabi ko. Bakit lang yung kampo lang ni Zubiri ang nagsasalita? 'Di ba? Kasi so that yung unang pumasok sa tao since nasaktan naman na si Zubiri, maging bayani sa tingin ng tao to si Zubiri.
'Di ba? Yun ang punto dito. So, ito namang kabilang kampo, hindi naman nila kailangan i-justify kung bakit. Kasi sa kanila, darating ang panahon, malalaman ninyo at makikita ninyo ang galaw ng Senado. Yun ang kanila. Tingnan natin. Huwag ka lang tumawag sa puting as, baka tuklawin ka. Patay tayo dyan. Choice din ba si Jinggoy majority sa Senado? Ito nga yan na nga, isa pa yan. Kung sinasabi nilang gusto ang tuta, gustong gawin ng Malacanang na tuta ang Senado, bakit hindi si Jinggoy ang nilagay? Si Jinggoy, panoorin ninyo yung paliwanag ni Roque kung bakit si Jinggoy ay makamarkos. Napanood niyo yon? Panoorin niyo yon. Kasi malalim ang dahilan. Panahon pa lang ni Erap, tatay ni Jinggoy, makamarkos na po ang mga Estrada. Panoorin niyo yon. Kaya kung gusto at gusto ng Malacanang kontrolin ng Senado, sana si Jinggoy ang nilagay na Senate President. Kaya nga inunahan si Chis Escudero. Bago pa mawala yung, kasi marami nang dissatisfied hindi na happy. Tandaan ninyo, marami pang kaalyado marami pang lakas sa loob ng Senate. So bago pa makuha talaga totally ng mga Marcos yan, kumilos na itong grupo ng mga grupo nila Chis para sila na yung mapasok. Gugurgurin si Chis para automatic si Jinggoy. Hindi mga ganyang kaisipan natin Wala naman sa hulog yung gurgurin. Kaya kailan kaya nila nalaman about sa diversion ng funds? Bakit ngayon lang nila ginawa yan? Matagal na yan. Alam nyo ba na January pa lang, kinikwento na nga ni Dada ito sa atin January pa lang, meron ng ugong napapalitan si Zubiri kasi maraming hindi satisfied sa performance. Hindi pala sa performance, sorry, not performance, kasi nagtatrabaho naman. Kaya lang, maraming hindi natutuwa sa kind of leadership ni Zubiri. January pa lang may bulong-bulungan na. Kaya nga, di ba, tandaan ninyo, January pa lang ang binubulong na nila si Jinggoy kasi alam ng lahat ng senador na si Jinggoy ang bata ng Malacanang. Alam lahat yun. Kaya, gumalaw na itong ibang grupo bago pa makuha ng Malacanang to Senado dahil hindi na satisfied dito kay Zubiri yung ibang kasamahan natin, galaw na tayo. Kaya na-take over ni Chis Escudero. Sa madaling salita, this is a political move. Palakpakan. Roque mentioned it too since January. Ang galing nga Kaya nga, alam mo, ano tayo? Observe tayo. Alam mo yun, wag pa rin tayong totaling sold out na si Chis Escudero, ganito. Hindi, ano lang tayo? Basa lang tayo, antay lang tayo. Ano lang ho tayo? Observe, ika nga. Observe tayo na hindi mapalitan yung mga komite na hawak ng mga Duterte supporter o mga Duterte senators. Yun. Pangalawa, obserbahan natin yung tsa-tsa. Dapat hindi gumulong. Pag gumulong yung tsa-tsa, naku po, tsa-tsa-tsa. Delicates. Pero ngayon pa lang, sunog na yung tsa-tsa Di ba? Doon pala makikita mo na hindi galaw to ng Malacanang. Yun. Hindi, kaya kahit ako nung nano ko to kasi yun yung lumalabas sa tao Kasi nga, yun ang, pansinin nyo mapapansin mo si Chis Escudero hindi nagsasalita. Hindi niya kinokontra si Zubiri. Pansinin nyo, hindi niya kinokontra. Si Zubiri, sunod-sunod yung interview niya na hindi kasi ako sumunod. Hindi kasi ako sumunod.
Yun na di ba? Hindi ako sumunod eh. Hindi ko po analyze to, madam ha. Ito po'y kwento lang sa akin. Ha? Kwento lamang po ito sa akin ng isa sa mga kaibigan nating puting daga sa Senado. Ay, hindi pala puting daga, sigang daga pala. Ay, sorry naman. Sorry. Puting daga na lang. Talay.